yung pinaninindigan mo. And to be able to think, you have to risk being offensive. Mga magulang, ito yung dapat number 1 natin, ninyo pala, na responsibility. Kasi di ba, ano ngayon, ang gusto ngayon, soft parenting, hindi mo ba? Kasi father, ayoko kung saktan yung damdamin ng anak ko. Gusto ko friends kami. Hindi po kayo friends. Magulang ka, anak yan. Kailangan mong i-offend ang damdamin ng anak mo para mag-isip at matuto. I would even dare say it is your responsibility to offend the feelings of your children, parents. Kasi kung hindi nyo sila ipaparanas sa kanila yung katotohanan ng buhay, the reality of the world, kailan nila mararanasan? Pag pumasok na sila ng trabaho, naranasan nila, ang hirap pala. Ano nangyari? Hindi nila nakayanan, na-depress. Anong maraming ngayon cases? Depression. Suicide. Bakit? Kasi hindi naranasan ng bata. Ano yung katotohanan ng buhay? Hindi nasaktan, hindi naka-receive ng no. Laging yes. Laging may meta. Yung playground, merong, padding. Hindi na nasusugatan. Hindi na nasasaktan. Hindi na nanihirapan yung bata. Anong nangyari? First time masugatan, first time mahirapan, first time masaktan, na-depress. Do not be afraid to have enemies. Do not be afraid to stand for what is right. Ito yung ginawa ni Jesus, kaya marami siyang kaaway, maraming na-offend. Nanindigan siya. Nanindigan siya. If we continue to follow Christ, to follow the Lord, you must not be afraid to offend feelings. Because truth is not always comfortable. Truth shall set us free. Amen.